You know, shout out sa mga kateting natin dyan at sa mga utol natin. True Brown Style, North and South. At ang Nike Hood at ang Amadeo Hood. Yun, shoutout sa aking roots. Kaya OG sa Lubsob. At sa aking OG ng Talaba, si OG Kyle. Yan, shoutout sa inyo. No? Sa tawa natin sisig. Sisig, luto ni Mrs. Yan o. Nga di mo minuksan ilaw dito sa kabila. Ay, buksan mo eh. Ano mo na? Dilim eh. Pati dyan o lahat. Hindi yan o, dyan o. Sa ano? Dito. Yun, live tayo sa ating Facebook page. Mga teteng, magandang araw po sa inyo lahat. Yung mga utol natin na nag-ride sa Batangas, ingat kayo mga tol ha. Ingat sa pagmumotor, sa pag-uwi, ingat kayo. Nag-live po ako sa page ko na ako po ay mag-iimbita po sa mga utol natin, sa mga OG na may puso sa pagtulong, at saka sa mga homies, sa bawat hood, sa bawat hood na may puso sa pagtulong sa kapwa. May event po tayong itong October, sa date siguro nasa 3rd week ng October, 4 August po yung ating event. Ukol to sa 2 bata na may kapansanan sa kalapangatawan. Taga-probinsya po sila mga teteng. Hinihingi ko po yung suporta ng kapatirang TBS dito sa ating sineset-up na event na to, do sa 4 August event. Ito po, layunin po nating makalikom ng kung ano po yung nararapat na para pamahagi natin dito sa 2 bata. Hindi naman natin sinasabi na may kalakihan. Kung ano lang po yung ating kayang iabot, siya nawa na makapag-abot po tayo ng tulong kahit po hindi rito sa ating bayang Bacoor at sa Cavite. Ito po yung sa tawid dagat po sila. Humingi po ako ng suporta sa lahat ng OGs to Bacoor, to Cavite, na dumalo po kayo at makiisa po kayo dito sa ating sasagawang event. Sana po asahan ko po kayo, mga utol, mga OGs. Asahan ko po kayo. Shoutout po kay Raven, ayan Madlan Sakay. Ayan, shoutout sa iyo tol. Ayun lamang po yung aking pinapausap, kaya diniretso ko na sa page ko itong aking paglapit ng suporta sa inyo mga ka-utol. Ako'y nagtitiwala at ako'y nagtitiwala sa mga OGs at mga homies natin o mga homeboy natin na makikisa sila. At gaganapin po ito mga kateteng o mga kautol dito po sa San Nicolas 2, Villa Antonina. Ito ang ating event na to.
At saka papangunahan ko na po sa lahat ng magpapabot ng suporta. Maraming salamat po sa inyo. Itong tutulungan natin mga teteng, taga North Cotabato to. North and South Cotabato. Ito yung dalawang bata na tagang hirap sa kanilang kalagayan. Ito po yung entrance po na ating malilikom. Siya rin pong mapupunta sa kanila. Dito po wala po tayong para kitain. Hindi po natin hangad na kumita rito at magsarili ng para sa atin. Hindi po. Ang lahat po ng malilikom natin, lahat po ng may bibigay ng mga homeboy, mga OGs, mga suporta, mga nag-sponsor, ay para po sa kanila lahat yon. At yun ibibigay po natin yon intact na dun po sa event. Mayroon naman GCash, may Paymaya, para makita ninyo yung ating tutulungan at mapasalamatan kayo ng personal ng ating tutulungan ng mga magulang at ng kanilang mga kamag-anak. Ito po yung gagawin natin at gusto ko po, dasal ko po na maging maayos po ang lahat. Yun. Dasal ko po na maging patagumpay po yung ating event. Ganun din po sana sa lahat ng mga OG na nagnanais na gumanap ng mga event, tapos ukol sa mga pagtulong. Suporta po tayo dyan. Suporta po yung aming hood. Andito po yung aming hood, Talaba Hood, si OG Kyle na handa pong sumuporta sa inyong layuning makakabuti sa kapwa. At panawagan po sa ating mga kapatid at TBS sa September 21 na magaganap na pagtitipon-tipon dyan sa Luneta. Ingat po tayong lahat. At ang layunin po dyan ay hindi po para manggulo ang mga hindi natin sinasabi aktivista, yung mga sambayang Pilipino. Gusto lang nila ipahayag na tigilan na yung mga nangyayaring korupsyon. Kasi totoo lang, no? Karapatan nating kumibo, karapatan nating magsiyasat, karapatan din nating magreklamo. Kasi sapagkat tayo yung mga taxpayer na nagagamit nila, nakukuha nila yung kaba ng bayan para lang sa sarili lang kapakanan. Siyempre sapan magising tayo sa Nepal nga po, di ba? Ang ginawa sa Nepal, binubugbog nila yung mga abusadong politiko. Tapos sinunog yung bahay, sinunog yung kotse, masasakyan, sinaktan, lahat. Ang Pilipinas may asenso naman po talaga. Kaya ako po ito sinasabi, ako po kasi nangangarap din po ako maging politiko, pero hindi po politikong asa ganun po. Gusto ko po maging politiko ko o kahit sa isang barangay. Handa ko nga po, yun po lagi ko sinasabi nung mula ako tumakbo bilang sa barangay namin na buong sweldo ko sa aking termino ay tutulong ko po yun. Tutulong ko. Tagang gusto kong tumulong. Alam naman yan ng mga kababayan ko o kabarangay ko sa Talaba. Yun yung hamon ko sa kanila na bilang gusto kong tumakbo bilang kagawad ng aming barangay. Yung buong sweldo na magagaling sa aking mga kalugar din, ordinarium, gusto kong mapunta sa kanila rin. Maibalik kada buwan na mayroong yung pinapasalamat mo sa kanila na maramdaman nila yung pagbigay sa'yo ng trabaho. Kasi ang pagpasok sa politika ay isang trabaho po yan eh. Ang unang requirements, di ba po? Ayan, mag-apply ka, magpasa ka ng COC. Pag nakapagpasa ka na po ng COC, bagay yung parang interview o yung parang training mo, yung mga tao, kailangan makuha mo, magtiwala sa'yo. Sa madaling sita, pag eto ka na, nagtiwala sila sa'yo at nakuha mo na yung trabaho bilang isang public servant. Sino magpapasweldo sa inyo, sa iyo, di ba? Siyempre yung mga kabarangay natin, yung honorarium mo, yung tax na pumapasok sa ating barangay. Yun ang sinusweldo natin doon. Kaya dapat paramdam din naman natin sa kaila, hindi lang tuwing may bagyo, sakuna, na matitikman nila yung ating tulong. Gusto rin natin maibigay yung tulong kahit walang sakuna. Ako tagang pinaparamdam ko naman sa aking mga kalugar, mga utol, mga kateteng. Kahit wala pa ako sa politika, kahit wala pa ako sa panunungkulan, pinaparamdam ko yan.
sana maramdaman din nila na sincere ako at willing ako na gawin yung tama kung sakali tayo ako nilang pagkatiwalaan. Yan, kasama ko yung aking mga utol dyan sa Talabasiete na bumibilib ako sa ila kahit papano. Yun, nararamdaman nila mga teteng yung pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga kabarangay. Kasi taga sa totoo lang, may mga tao taga, ano bang pakialam ko sa barangay ko? Di ba po, kanya-kanyang sa hirap ng buhay ngayon. Ano bang pakialam ko sa barangay ko? Ano bang pakialam ko sa tao sa barangay ko? Intindihin ko yung pamilya ko. Yan talaga ang mindset ng mga tao. Ako natutuwa ako sa mga kagrupo ko, yung mga kapalit ko sa TBS dyan sa Talabasiete, Talabahon. Nagagawa nila, ina-adapt nila yung nasimulan natin. At hindi sila naghihintay ng anumang kapalit. Ang gusto ko lang naman talaga mga teteng, maunawaan tayo ng ating mga kalugar at unang-una sa lahat maunawaan tayo ng mga nanunungkulan na nakaupo ngayon sa ating barangay. Sa halip na suportahan sila, wag pag-isipan ng kung ano-anong masama. Kasi ano yan eh, kabarangay mo yan eh, mga kabataan sa barangay yan eh. Bata pa yan eh. Baga kung ikaw merong alam, ikaw ay meron may natutunan bukod sa kanila sa mga panahon na una ka, i-share mo na lang. Nakikinig naman sila pag sila pinayuhan mo. Ang kailangan lang naman bonding tayo. Hindi yung bibigyan ng masamang issue. Totoo lang ako, sabi ko nga sa sarili ko, kung ano man kayo, kung ano man yung buhay nyo ngayon, kung ano man yung ginagawa nyo sa buhay nyo, kung magka-problema kayo, hindi ko naman mabibigay lahat, hindi ko naman may tutulong lahat. Kaya ang hiningi ko lang sa inyo, ingat, sikap, ganun lang naman ang payo natin. Huwag natin silang malitin. Kasi sa madaling salita, hindi tayo nagbibigay ng buhay nila at hindi tayo nagbibigay ng pang-araw-araw nila para pakialaman natin sila at para bigyan natin sila ng problema sa kanilang buhay. Mahirap po yung ganoon. Hindi mo na nga sila natulungan, bibigyan mo pa sila ng problema. Kaya sabi ko nga sa mga official, sa mga konsyal o kapitano o ano pa man, isang barangay lang tayo, hindi mo dapat kalabanin yan, hindi mo dapat bigyan ng problema yan. Kung mayroong ginagawang activity sa lugar mo, hindi naman kami nanghihingi ng solicit dyan sa mga barangay kahit kanino yan, hindi kami nanghihingi, maliban na sa mga kapatid namin na nakasapi sa TBS. Kung may official dyan sa barangay, nakasapi sa TBS, yun lang. Kasi kaisa namin sila sa pagtulong eh. Yun lang siyang nilalapitan namin. Bukod doon, yung mga sa labas na, yung mga nilalapitan namin. Totoo, nagpapasalamat naman kami dyan. Yun no, shoutout natin sila mga teteng sa patuloy na tiwala nila sa atin. Yun na, shoutout kay Christopher Baido. Yan. Si Christopher Baido mga teteng, nung panahon na unang boto namin ng SK, siya yung aming tinakbo bilang SK ng aming barangay Talaba 7 ng panahon yun. Nanalo. At mga ilang taon, tumakbo ng Kagawad. Nang tumakbo po siya ng Kagawad, sa pagkakaalam ko lang po, nanalo. Hindi na po siya tumakbo nung pangalawang termino. At ang alam ko lang po, ayaw niya kasing yung pag gumagawa ka ba ng mabuti, yung meron ka sariling layunin sa sarili mo, akala ng kasama mo, o sino mang kapitan ng kasama mo, akala'y kakalabanin mo siya. Kaya mo ginagawa yun. Yung baga takot silang gumawa ka ng mabuti, na ayaw mong magawa yung mabuti. Parang iniisip nila, kakalabanin mo sila, meron kang plano. Kaya si Chris Baido nung panahon na yun, wala, ito liliwanagin ko lang, tama na lang. Kaya umayaw na rin. Hindi na rin, totoo lang, kahit tumakbo ng second term, third term, mananalo si Chris Baido. Totoo yun. Kaya suporta kami dyan kay Chris Baido. Suporta kami tunay dyan. Kahit tumakbo pa yan ng Kagawad, itong barangay election, suporta kami dyan 100%. Yun. At dito kay paring Macloyd, walang sawang shoutout kay paring Macloyd Garcia. Walang sawang nagbibigay ng suporta tuwing may activities ang TBS Talabahon. Kahit nasa ibang bansa siya, wala akong dalawang boses, dalawang salita. Sa abot ng makakaya ng ating kaibigan, kumpare, nagpapabot siya sa atin. Si parang Macloyd kasi, talagang nung panahon namin,
Gang din yan, si parang NSP yun. Shoutout sa mga NSP, Notorious South People. Shoutout sa inyo lahat. Yang kay, kay pare MacLeod, shoutout sa inyo. Naging gang din siya nung panahon na yun, bago siya naging pulis. Yan. Kaya alam niya yung sa loobin ng mga gang. Alam niya. Oh. Masama lang sa pananaw ng iba. Ang iniintindi kasi ng iba, yung mga hindi nila naganapan, yung kanya matanda, hindi nila naganapan yung fraternity, hindi nila naganapan yung gang. Akala nila nasama na. Kasi kung ako, halimbawa ako, ginanap ko yung gang, ginanap ko fraternity, makakaunawa ako sa may mga grupo, syempre. Diba? Kaya susuportahan ko kung ano may layo nila. Kaya ang panawagan ko lang sa mga nanunungkulan sa bawat barangay, pag may mga grupo sa inyo, huwag niyo pong tignan ng masama. Kausapin niyo yung leader nila. Bukod sa leader, titipunin niyo yung mga member. Kung ano yung layo niyo, suportahan natin. Sa totoo lang, maniwala po kayo. Buong puso kayo tatanggapin yan. Alam po, no? Kaya po sa September 21, mga utol, huwag po tayong dumikit sa mga masasamang isip. Ano tayo mga teteng? Minor lang po tayo. Kung ano yung layunin ng sambayan Pilipino itong September 20 yung pahapahayag nila, yun lang papahayag. Huwag kayong sa mga riot, huwag tayong sasama sa mga maling impluensya. At mayroong manggugulo po dyan eh. May magpapagulo po dyan eh. May hahalo dyan. Ang layo nila naman po mga teteng, ipahayag yung mga nangyayari sa ngayon. Natanggalin na yung mga corruption na yan. Tanga, ang Pilipinas naman totoo lang kung walang corruption. Di ba? Asenso talaga eh. Mantang mo, daming nagkakasakit. Ang daming sa PGH. May mga nangangailangan talaga ng pera, ng tulong, ng gobyerno. Pero andyan sila, yung mga umaayuda ng limpak-limpak. Dangkal-dangkal, kaban-kaban na pera. Diba? Dami. Marami dyan mga nahihirapan na may mga sakit, di ba? Pero may mga taong sagana sa pera na hindi naman nila paguran talaga. At sa atin din galing ang mga pera na yon. Kaya nga, buti nga yung SONA ni Presidente Marcos, yung SONA niya, buti sinabi niya yon, di ba? Hindi niya sinabi yan, walang ganito. Walang lifetime check ba yan? Yung para isasain yung mga bawat politiko kung ano yung mga kalagayan ng mga nauna. Sa kanya galing yan kasi kung hindi siya nag-imbestiga tungkol sa mga ganyan, wala eh. Wala. Sa SONA kung hindi niya sinabi yan mga teteng. Kaya huwag natin sisisihin, huwag natin isasama si President Marcos sa mga usapin na corrupt, hindi corrupt, walang corrupt. Tama siya sabi natin, mayroong mga tao na hindi, presidente ka, isa ka lang eh. Diba? Isa ka lang. Ngayon, yun sa paligid mo, yung hindi mo alam na nagmamando, may nangyayari ng anomalya na hindi mo agad nasusubaybayan. Sino bang gagawa ng himala ng ipapaalam, di ba po? Kaya walang alam naman si PBBM, okay, sabi natin, okay, kakilala, kamag-anak, hindi ko mo ganun, alam na. Kaya nga, sabi niya, di ba, imbestigahan ganito, para malaman kung sino-sino lahat. Ito na, nangyayari nga po. Kaya ngayon, ang sambayan ng Pilipino, sa September 21, maglalabas yan sa loobin. Kaya mga kautol natin sa buong Pilipinas, nadadalo sa Luneta itong September 21, ingat po tayo. Wag po tayong makikisa sa mga maling pamamalakad. Mas maganda nga po, huwag na tayo magsuot ng mga GS natin o maglagay ng mga bandila na may TBS. Kasi po, baka maapektuhan po tayo. Baga, ang kasalanan po kasi ng isa, kasalanan na ng lahat. Maapektuhan tayo sa maling isip. Baka maghawa-hawa na po. Hindi lahat naman ng TBS may mga layunin na hindi kanais-nais. Pero sa ngayon, lahat ng TBS nag-a-upgrade na po. Shoutout sa inyo lahat. Nag-i-evolve na sila, gumawa sila ng activities sa lahat ng hood. Maraming salamat sa inyo mga OGs.
ng bawat hood. Patuloy nyo lang mga OGs at mga homeboy yung paggawa ng activities at pagtulong sa ating mga barangay. At sa awa ng Diyos, meron ding magandang kahantungan yon. Yun po mga kateteng, mga utol, magandang gabi sa inyo. Yun, shoutout muna kay Celine Etan. Yan. Shoutout po sa iyo, ma'am. Magandang gabi po. Yun po, magandang gabi. God bless.